Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Muli na namang magiging alagad ng katarungan ang palakol ni Verdugo. Tatang! Tatang? Magulang niya, kaya bitiwan niya ako! Bitiwan niya ako! Beautiful.
Pupunta ako sa campus, Sinay. Kailangan malaman to ni Kapitan. Nagsisimula na naman maligalig ang mga tulisan sa ating baryo. Sa kampo lamang kaya dapat ipagbigay alam na naganap na ito, Lolo Sepio. Ang kampanan pilak, hindi niyo ba patutunukin? Hindi na kailangan. Tsak sa mga sumandaling ito, alam na ni Verdugo ang naganap na krimen. Narito ang 3 magigiting na binata. O, sige, Sinay. Bahala ka na muna rito sa bahay. Mag-ingat ka sa daan, Lolo. Wala ako narinig at tunog ng kampanang pilak, Agido. Baka ayaw nila manawagan kay Verdugo dahil alam nilang handa tayo. Sa palagay niyo naman kaya ilalabas si Verdugo? Noong unang makasagupa ako si Verdugo, bigla nang ginawa niyang pagsalakay. At ako lamang ang nakatakas. Noon yun, dahil hindi pa ako armado. Pero ngayon siya sumulpot at gamitin niya ang kanyang palakol. Ano yun? Doon! Kanina ko pa naririnig yun ah. Ako rin eh. Hindi bahayan ang lugar nito. At wala ibang tao rito. Dito nagmumula ang ingay ah. Hindi ba? Oo. Parang nagpapalakol ng kahoy eh. Palakol ha? Paano sila, Gido? Iwanan natin sila. Sinabi ko na nga ba't hindi sila makakaligtas eh. Kapitan, napakagi yata ang pagkaka-arresto niyo sa kanila. Eh, kahapon ko lang kayo inalarma. Hindi ho kami, Lolo Sebio. Chuck, si Verdugo. Oh, nakita mo na si Nay. Kahit hindi tumulog ang kampanang pilak. Lolo Sebio, gusto ko sana kayo makausap eh. Halika, tara sa bahay. Si Nay,
Maganda ka na almusal. Magsasalo kami ni Kapitan. Ha? Sarge! Sir, take over. Ate Pastora, ang baksik talaga ni Verdugo, no? Oo, biro mo na igapos ni Rito ang mga yan na wala nakakaalam. Pare-pareho naman kayong bilib na bilib kay Verdugo eh. Kahit ako, kaya kong bugbugin ng mga bandidong yun eh. Ang yabang mo naman, ate. Kahit si Verdugo, kaya ko rin. Tsaka huwag kang ang ate ng ate. Kuya, Oo, Kuya Pastora. Pastor, Nabugnot ka na naman. Diyan ka na nga, Ate Pastor. Salamat ha. Aba, tayo ba'y mag-uusap, Kapitan? Tungkol kay Verdugo, ang nabanggit ko kahapon. Ang 3 binata ang tinutukoy mo, Kapitan? Isang araw sa kanilang Verdugo. Natitiyak ko. Mula nang dumating sila sa puok na ito, muli sumulpot ang alamat na si Verdugo. Sila ba hoy, sabay-sabay dumating dito? May pagitan. Linggo, maaring buwan. Saan mo sila matatagpuan? Ang ibig sabihin ang kanilang tirahan. Ang pagkaalam ko, Kapitan, nagsama-sama sila sa tibagan ng Marmol. Naging magkaibigan at ngayon sama-sama sa isang tirahan. Alam na alam ang buhay ng 3 binata, ha, Sinay? Ano ka ba naman, Kapitan? Dalaga na yung apo ko, Marunong na yung humanga. Masama bang hangaan si Verdugo? Tulad mo'y kapanalig din siya ng batas, Kapitan. Oo. Ngunit labag sa batas ang ginagawa niya yun. Nabibingit sa panganib ang kanyang buhay. At tungkulin namin, iligtas siya sa kalagayan yun. Pipigilan ninyo si Verdugo sa kanyang kabayanihan? Bago tuluyan niya mailagay sa kanyang kamay ang batas. At habang di pa siya napapahamak sa mga kaaway ng hustisya. Verdugo? Verdugo? Verdugo. Higit kumulang ay alam na ninyo. Yan ang dahilan kung kaya ko kayo ipinatawag. Ang batas sa POC na ito ay kumikilos. Sapat na maging tahimik ang isang mamamayan at nakatulong na siya sa hustisya. Tama ka, Kapitan. Kaya sa ngayon ay puro trabaho na lamang ang aming ginagawa. Si Verdugo'y alamat lamang. At makatitiyak ka. Hindi ako. Higit akong hindi dapat paghinalaan, Kapitan. May Verdugo ba namang kurbado ang likod? Naglahad lamang ako nang gusto ko ipaabot kay Verdugo. Hindi ako nakipagtalo. Ngunit hindi lamang sa isang tao ko narinig. Na kung gusto kong tumahimik si Verdugo, ang dapat kong pakiusapan ay kayong 3. Kapitan, karangalan kong paghinalaan si Verdugo. Gayon din ako. Lalo pat, ako'y tagahanga ng kagitingan ni Verdugo. Kung kasali ako sa suspecha ninyo, ngayon lamang ako nagkaroon ng kasiyahan bilang isang kuba. Maaari palang pagkamalan ako isang magiting na lalaki. Isang bagay lamang gusto kong maging maliwanag bago tayo maghiwalay. Manuel? Cardo? Isaac? Mga kaibigan, nakatitiyak ako. Isa sa inyong 3 ang Verdugo. At nakikiusap ako. Hayaan niyo kami ang magpairal ng batas sa POC na ito.
Sila ang pinag-iinalaan ng mga tiga rito. Isa raw sa mga yan, si Verdugo. Si Isaac. Si Gardo. Pati ang kubang yun, Maldo? Paratan ninyo! Ikaw, lika. Trio Verdugo, amo. Akalain mo, baksak na ang mga kasamahan ko. Ako lang hindi nabuwan. Maldo, ligawan mo ang tatlong yan. Gusto ko sila maging tauhan. Eh, paano yun, amo? Isa sa kanila si Verdugo. Hindi ba mas magaling na maging tauhan ko ang Verdugo? Eh, yun nga ang isasuggest ko sa iyo eh. Oh, puro gwapo pa rin kayo ah. Walang pasa kahit isa. Ewan ko tong dalawan to kung may tama. Ako, wala. Akala ko pati likod mo naunat na eh. Paano itong tatamaan? Hindi pa sinusuntok na kayo kuna. Abay, loko to ah. O tama na yan. Bisita natin ngayon ang pinakamagandang babae sa baryo Buso-Buso. Dito ka, upo ka oh. Eto, mas maganda. Dito ka na lang, oh. Sabi sa'yo, dito uupo eh. Dito ako. Eto mangga eh. Ang totoo niyan, Sinay eh. Muntik na nga kami mapagod eh. Dahil 100 yung nakalaban namin. Alam ko naman kahit 100 pa sila, taob pag sinagupa kayo. Ba't ka naman nakatsak? Kasi, isa sa inyo ang magiting na Verdugo. Hindi ba? Akala nyo ha, pati yata si Lolo Sebio, ganun ang hinala. Pati ba naman ikaw, Sinay? Marmol lamang alam namin tibagin. Pero ang humawak ng palakol, Sa away lalaban kami. Pero maging maskaradong bayani. Na tulad ni Verdugo. Imposible. Saka kung gagamit rin lang ako ng talukbong na katulad ni Verdugo, eh ditong likod ko na sasakluban ko. Teka, isa pa nga pala sa ipinunta ko rito para kumbidahin kayo sa linggo. Birthday ko eh. Ang importante, makarating kayong 3. Gusto ko kasi, sa kaarawan ko, panauhin ko si Verdugo. Tumatanggi kayong isa sa inyo si Verdugo. Hindi nyo ba alam, first love ko siya. Ako si Verdugo. Oh, pag tinakpan ko ang mukha ko, hindi ba kamukha ko na? Hindi pwede. Ako si Verdugo. Nasaan ba yung balakol ko? bakit hindi mo hiramin sa akin? Ang yayabang nyo, hindi naman ganyan si Verdugo ah. Baligtad na talagang panahon. Kababaeng tao, siya pa nanliligaw sa mga lalaki.
Pag naasar ako, dadaanin ko sa bilisan sinay na to eh. Kaya lang, delikado. Baka madimanda ako ng rape. Mga pare ko, pwede ba kayong maabala sandali? Kasama ko si Mr. Bernus eh. Yung bang miniyari ng mga trusual, yung mayamang negosyante ng tiga Maynila. Hindi ba? Kilala ninyo siya, hindi ba? Ayun siya oh. Mayaman niya pare. Sabihin mo sa amo mo, pagkatapos namin magtrabaho, saka kami kausapin. Sandali lang pare ko. May sasabihin nata sa inyong importante. Kukunin nata kayong mga tauhan. Mayaman nyo pare. Matik. Baka tungkol sa mga kasama mong ginulpi namin. Kamo kay Bernos, kapag umulit pa kayo, matutodos na kayong lahat sa amin. Hoy! Huwag ka na magsalita. Umirit ka pa. Yan dibdibon titibagin ko. Ha? Amo, mabutit nakatakbo ulit ako. Ayaw makipag-usap. Ininsulto ko ng mga bastos na yan, ha? Eh paano? Kukunin mo pa bang mga tauhan? Wala pang bastos sa akin. Na pinuhay ko. Kanayin natin. Mayaman. Balita na ang Bernos na yan. Nagkakakwarta lamang kapag marami ng pagnakawan. Bernos, ang alam kong teritorium sa lugar na ito ay ang trusuhan na balak kong bilhin. Hindi tibagan ng marmol. Kapitan, nagkaharap lamang naman ako ng mapagkakatiwalaan trabahador at kaibigan. Oo nga, sir. Kasi masisipag ang mga trabador sa tibagan eh. Bernos, nagkabangga na tayo sa Manila. Minsan ka na nakalibre sa akin. Marami akong taon na matay dahil sa'yo. Hanggang dito ba mga kapitan? Ay dala mo pa rin ang suspetsang yan. Kaya ako nagpadestino dito ay para sundan ka, Bernos. Hindi ako titigil hanggat hindi kita naharap sa husgado. Negosyante ako. Hindi kasalanan magpayaman. Disente akong tao. Kahit hindi naka-uniforming katulad mo. Totohanin mo yung sinasabi. Pagkat kundi, mabubulok ka sa bilangguan. O sa hukay na hinanda ko para sa'yo. Itakbo mo. Sir, ang balita ko, ang mga kasama niyang yon ay mga terador galing sa Maynila. Kahit ang mga demonyo pandala niya. Tignan na yan. Tignan nyo na yan. Mawawala ang ganda nyo lalaki pagka kumanta kayo. Buti-buti ito nakahapon itong mga manok eh. Bubugawin pa nyo. Kayo naman, mabuting at kahit tag-araw, makakarinig tayo ng hunihan ng mga palaka. Halina kayo, nakakain na. Tuloy na kasi sa taas. Hindi ho, Lolo Sebio. Talagang kantang-kanta na ho itong lalamunan ko eh. Isang kundi man na lang ho. Hoy, Kuba. Oo natin kilikod mo.
Tarantado. Magandang gabi ho. Mabuti tumating ka, Kapitan. Tayo na. Oh, eto. Dito yung gamitin ang lalamunan ninyo. Ha, Kapitan? Sinay, para sa'yo. Nag-abala pa kayo. Pero bakit isa lang? Aba, hindi. Marap pa kasi dyan. Tuloy na kayo. Kain na. Total, kayo lang naman ang dala ng regalo eh. Ang daming handa nito. Kayong tatlo, pasok na. Wala kami regalo. Sige, si Kapitan na lang pakainin mo. Kayo naman, hindi kayo mabiro. Halina kayo. Bibiro lang naman pala eh. Oh, upo na. Ubusin niyo yan ha. Ako nagluto niyan. Oh, konting usog naman, Gardo, para makaupo. Mga kaibigan, bago tayo kumain, ngayon natin ituloy na putol nating harana. Aprobado sa akin yan, Kapitan. Bakit hindi natin kantahan si Sinay ng Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Thank you, thank you. Talaga to si Kapitan, napaka-thoughtful. Puro sa inyo lahat ng galing ah. Magmula sa regalo hanggang sa pag-awit sa aking kaarawan. Sinay? Total naman eh, karaw mo yan. Meron sana ako hiling sa'yo eh. Kumari sana, huwag mo na ako tawagin Kapitan. Tawagin mo lang ako Alberto. Alam mo, marinig ko lang yan. Pwede na ako mamatay. Dinadakila na dating alamat, kwentong aming narinig, sadyang naganap. Siya ay kampiyon ng lahat, panig ng batas, mahiwagang binata, tapang ay sapat. Butas ng karayuman ay lumulusot. Yung dalawa natin kasama. Madali niyang lutasin. Bahala sila. Basta importante, makalis na sa lugar nito. Oo nga. Alagay ko si Kapitan lang, natulad natin. Buhay tatlong yun. At tsak lang mahabol. Tara! Di ba isa sa kanila si Berdugo? Ay ilan, yun ay ang berdugo. Anyo'y nakatago na andalay. Katarungan, walang alinlangan. Malaman ang kasaysayan, alamat nito'y isang palaisipan. Ang bayaning narito. Tong? Nakatang ba? Ang berdugo, anyo'y naman dalay, katarungan. Huwag.
Baldo! Baldo! Ano? Si Berdugo! Si Berdugo! Andun! Ang palakol! Nakakatakot! Pinatawag ko kayo para protektahan. Hindi ko alam kung si Kapitan lamang ang hangad patayin ng mga kriminal. Alam namin na ang kaaway ng batas ay kalaban din namin, Koronel. Gusto kong mag-ingat muna kayo. Kung maaari, huwag muna kayong pumasok sa trabaho. Pumirmi kayo ng bahay. Paano ang kabuhayan namin? Barya na aming sweldo? Papalya pa kami, Cornel? Madaling kitain ng salapi. Pero kapag buhay niyong nawala, makuha niyo pa kayang muli. Matibay ang hinala ko. Katulad ni Kapitan. Na si Venus ang nagpapasimula ng gulo rito. Hintayin ninyong makumpirma namin. Hindi magtatagal at mangyayari yan. Magtiwala kayo sa batas. Colonel Bruan, sir. Kasama ko na sila Vernus. Mga padres. Baka mainipang umimbita sa akin. Please. Puro duling kasi mga baril ninyo eh. Nakatakbo tuloy. Yung sasakyan na ginamit natin, nakaligpit na ba? Sasakyan ko ginamit? Ba, hindi ko alam yan. Ang katunayan kanina ko pa sana ititimbre na may nagnakaw ng aking sasakyan. Mga tauhan mong nadakit. At itinanggi nila akong leader. Coronel, dati mga tauhan ko sila. Pero nang gumawa ng karahasan, sinipa ko. Yan siguro ang dahilan kung bakit ninakaw ang aking sasakyan at ginamit sa paggawa ng krimen. Kung wala na kayong itatanong, may transaksyon pa ako, Coronel. Tungkol sa bibiling kong konsesyon ng troso. Baka gusto mong sumosyo. Sige, inom ng inom. Sky's the limit. Kita mo. Kaya may dalawa ng pandalo. Ito pa. Hindi mabuti. Abot mo nga akong pulutan ko. Marami tayo na inom pa. Inyo, ang trusong yun. Kaya kayo ang gusto kong kausapin. Sa inyo, ako hihingi ng permiso. At sa inyo, din ako magbabayad. At libre inom pa. Sa bayad, walang takbuhan. Hindi ba, Amo? Totoo yun, Padwa. Ay, sorry. Kala ko dingding eh. Kulang ako ng trabahador. Kaya gusto kong magtulungan tayo. Kayo ang magbubuwal ng troso. Kami ang hahakot. Magaling, ha? Iba akong kausap eh. Pera muna, bago trabaho. Ayos, ha? Ito sa'yo. Teka. Baka naman yung mga bata mo malasing. Mawalan tayo ng trabahador. Huwag kayo mag-alala. Lahat ng mga yan ay manang sa akin. Malalakas sa minom. Hindi ba?
Chip, ang uwang lalaglag. Huwag ka mag-alala. Sanay yan. Sandali lamang. Mas mabuti yata kung pagkabola ng troso, tsaka na akong gabayad, ha? Mahirap na. Baka kayo mabuwal. Malulugi ako. Ano ba? Kamusta ka mong likod? Nakakakilti na ng likod. Eh. Ano ba? Likot mo eh. Yan, oh. Baso! 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 Baso, tulong! Baso! Ang Berdugo! Tumisin nyo! Dapat tumisin yung Berdugo! Amo, naniniwala ka na rin ba sa Berdugo? Dito nagdaan! Dito tumalon! Habulin nyo! Dito tumalon, doon nagdaan. Abulin niyo. Dali! Hoy! Pati ikaw! Habulin mo! Hindi ako marunong lumundan. Dito ako dadaan. Tulul! Iniligtas mo ko. Bayani kan talaga, Berdugo. Sino ka, Berdugo? Ipakita mo sa akin ang iyong muka. Gusto ko makilala ang aking hinahangaan. Pinahihinto ninyo kami sa pagbubuhal ng troso. Samantalang dito lamang kumikita ng kaunting pera
ang mga taong bundok na katulad namin. Kaibigan, hindi lamang troso. Maraming kayamanan sa kagubatan nito. Yan ang bubuhay sa inyo. Ginagamit lamang kayo ng masasamang tao upang magkamalang pera. Sino nagsasamantala sa inyo? Si Mr. Bernus? Wala kang karapatang kausapin ng aking ama. Kristiyano! Kaibigan, alam ba ninyo, sa walang habas na pamumuntol niyo ng troso, kaming mga kapatid niyo sa kabiasnan ay nanganganib ang buhay. Kayo mga binyagan, nasa isip ba niyo mga ginagawa niyong pagtataboy sa amin? Sa lupa'y minana pa namin sa aming mga ninuno! Hindi nangangam ang pamahalaan, kaibigan. Ang sibilisasyon ay gusto lamang nila makarating hanggang sa kagubatan. May salot na nagaganap sa aming tribo. Kinakailangan magbuwalang troso upang kumita na sa lapi. Makikipagtulungan kami. Paabutin namin sa pamahalan ang inyong suliranin. At umasa kayo. Ang gobyerno sa panahong ito'y laging may puso para sa kanilang mga kapatid sa kabundukan. Ang sabi ni Bernos, may mga darating ditong Kristiyano at kami lulukuhin. Ha! Sapagkat hangad nila ang magtamal ng salapi sa mga trosong ito. Ang kanilang mga dugo!
Huwag mo nang pakainin yan at ibebenta na. Lolo, si... Panginoon ko! At may antena pa sa ulo. Ang tomboy naging bakla. Tawagin niyo na lang akong Pas. Pas? Kahit pasturing, bagay sa'yo ngayon. May panunal-nunal ka pa, ha? Hindi ba pampaapil to? Parang muta eh. Isang ko naman idilipat. Huwag yan ang problemahin mo. Yan! Bakit? Para kang si Lydia de Vega na tatakbo sa track and field. Sige lolo ha. Namaritoke muna ito. Sige, laban mo. Huliin ko lamang itong tinali ko. Pati itong manok nasyak sa ayos ng binatang yan eh. Sinay, kailan kaya ulit natin makikita si Verdugo? Ayan, kaya pala. Kakaribali mo pa ako kay Verdugo, ha? Hindi bale, magkakaroon naman akong kaibigang babae. At para magustuhan ka ni Verdugo, tuturuan kita mag-reduce. At pagagandahin kita ng gusto. Promise, ha? Tignan mo nga yung upo mo, oh. Pati yung happy sleep mo. Teka, may makakita sa'yo eh, mga kapitbahay, oh. Halika na nga sa taas. Kukumpetensyahin mo pa si Vivian Vegas. Bakit kulang na naman to, Cristiano? Darating lakay. Daragdagan pa raw. Kapag natodas ninyo ang 3 binatang yun. Dadagdagan? Kailan? Bakit gusto mo isama mga tao ko? Kailangan namin. Sa pagkarga ng troso sa truck. Ipaabot mo kay Bernos. Lumalaki ang utang niya sa akin. At sabihin mo rin sa kanya na gusto ko siya makausap ngayong gabi. Hihintayin ko siya rito. Sasama ba kami lakay? Lakay na kayo. Hati tayo. Si Verdugo, gusto niyang dalhin ako sa kampo at sabihin kay Coronel, si Bernos, ang nag-utos na magbuwal kami ng troso. Kalagan niya ko rin. Umaawa kayo. Takbo! Takbo! Takbo ka ng takbo eh. Wala naman tatakbuhan. Anong ebidensya nyo? Hindi ako mayapak sa trusong yun. At hindi yung bahagi ng plano kong bilhin. Bernos, talagang wala kang balak bilhin.
Hangad mo lamang nakawin ng mga troso. Silang mga testigo. Hawak ni Mr. Chu ang mga ebidensya. Yan, bodyguard. Pati mahag sa kanya, bebenta sa akin. Bastos! Malaking tulong ang ginawa niyo sa amin, Colonel. At umasa po kayo. Buhat sa araw na ito, kami makikipagtulungan sa gobyerno. Umaasa ako, kapatid. Ngayon, tiyak na nasasabi ng mga taong bundok na hindi sila pinababayaan ng pamahalaan. Kasi naman kung minsan imbes na lumapit, ang mga taong bundok na yan sa ating gobyerno, kung bakit landas na palayo sa kabiasnan, ang hanap nila. Paano nga dito sa bayan? Maraming taong katulad ni Vernos. Puro kasamaan ang hangat sa kapwa. Puro naman mga taong bundok at si Vernos ang pinag-uusapan natin. Pagkwentuhan naman natin, si Verdugo. Kailan kaya siya darating? Verdugo na naman! Yung orchids ko, hoy! Gumamaya na naman ang kabit mo sa tenga mo! Ricardo, Isaac, tingnan nyo. Saan ang galing yun? Ang laking ibon nun Parang nahihiwagaan ako. Teka, naalala ko yung kwento. Tungkol sa alamat ni Verdugo. Kwento? Linawi mo nga, Gardo. Ayon sa alamat, ang ibong itim ay kalaban ni Verdugo. Pagkat yun ay alagad ng ermitanyang itim. Nagapi mo ako, Verdugo! Lalayasan ko ang kwebang ito. Ngunit tandaan mo, kapag alabok na ang iyong katawan, ako'y muli magbabalik. At ang kapangyarihan ng palakol na yan ay mababa sa akin. Narinig ko na rin ang kwentong yan. Hanggang sa sumapit ang ikalawang digmaang pandaigdig. Taklay pa rin ni Verdugo ang kagitingan at kabayanihan.
Sinumampalat na ang mapatay ng mga apo ni si Bertugo. Naiwan ang kanyang asawa. At isang anak na lalaki. Ingatan mo aking balag kayo. At ang aking sandata. Upang pagdating ng araw, ay pagpatuloy na aking anak ang pakikibaka sa kasamaan. Gagawin ko, mahal na Bertugo. Ayon sa alamat, itinago ng asawa ni Bertugo ang balag kayo. Ngunit nakamatayan at maging anak ay hindi matagpuan ang taguang yon hanggang sa panahong ito. Sa tibagan ng marmol, ibinao ng sandat at balat kayo ni Bertugo. Ngunit sa dahilan ng pagkawasak ng puok na yun, hindi natuntunan ng taguan. Lahat tayo, buhat kung saan, sumipot sa puok na ito, sa tibagan ng marmol, at hindi natin may kakaila. Hanggat natin matagpuan ang balat kayo. Sinong anak sa atin ni Bertugo kung gayon? At sinong ina nasa katawan ng magiting na Bertugo? Berdugo! Isa sa inyo ang nag-iingat ng sandata at balat kayo ni Berdugo. Alamin ko sa aking bolang kristal. Sino ang Berdugo bolang kristal? Ipakita mo! Ipakita mo sa akin! Ipakita mo! Hari ng kadiliman! Naririto ang iyong alagad! Si Lucasta! Ang ermitanyang itim! Itim! Apay! Apay! Ayun no, tingnan nyo. Ano yun, Oo nga eh. Kailangan na lumipit na tayo. Baka pati tayo mag-iuling. Tayo na ba? Ano kayo? Ano kayo? Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon! Sinabi ko, kapag alabok na ang katawan ni Berdugo, ay muli akong babalik upang lukuban ang iyong pugat. Busilak ang aking kuweba, katulad ng palakol ni Berdugo. At kailanman ay hindi magagapi ng iyong itim na kapangyarihan. Malalaman natin! Malalaman natin! O Berdugo ko, nasan ka o Berdugo? Kailan ka kaya lilitaw?
Sa pagkakatanda ko, walang kuweba rito. Tingnan nyo. Kumikinang. Ayon sa alamat ni Verdugo, sa isang kuweba sila nagsagupa ng ermitanyong itim. Kung ito nga ang kuwebang yun, tsak na dito nagmula ang talim ng palakol ni Verdugo. At ang kampa ng pilak. Ang buong paligid ay kumikinang. Liban dito. Ang kawa ni Lucasta. Ano ang kailangan ng mga alagad ni Verdugo? Napagawi lamang kami. Hindi namin alam na may nakatira na pala rito. Ganun nga, tanda. Kung nakagambala kami, humingi kami ng pamanhin. Mga sinungaling! Alam ko ang isa sa inyo ay si Verdugo. At narito kayo upang magmasag! Di ba? Masdan nyo ngayon ang kapangyarihan ng tungkod ni Lucasta! Dumating na ang isa kong alagad. Nakikita niyo ba ang dugo sa paa ng aking ibon? Dugo ng isang babae. Isang babaeng malapit sa puso ninyo. Si Sinay? Tena, Sinay. Magtung-mugto na yung mata mo eh. Magpahinga ka naman. Nang pati ako makatulog na. Lolo, hindi ako mapapikit. Talagang lagi ko naiisip si Pastora eh. Kanina lang buhay na buhay siya. Natatakot ako. Iniimbestiga nga ang pangyayari. Tena, matulog na tayo. Baka ako naman ang magkasakit. Eh, paano nga ako makakatulog? Eh, sa natatakot ako. Eh, parati ko niloloko yan nung araw eh. Hindi ba, Alan? Oo. Lalo na pag tinatawag mo siya noon ng Ate Pastor. Sabi niya, pag namatay siya, hihilahin ka. Oh, nakita nyo? Naku naman oh. Para mawala siya sa isip mo, ang gagawin mo, tumitig ka ng matagal sa kanyang bangkay. At alam mo, para mawala ang pobya mo sa patay, hihipuin mo ang kanyang mga kamay, mawawala ang takot mo. Talaga, ho? Oo, halika na. Eh, baka... Halika na, Sinay. Kasama mo naman ako eh, akong bahala sa'yo. Bakit ka naman matatakot dyan? Oh. Pastor yan. Titigan mo. Sige na. Katitignan mo ako. No? Eh, nakapikit eh. Nakadilat, ho. O ngayon, hawakan mo ang kamay. Oh. Bigote, pakitulungan mo nga ako. Pati ka mukhang kabado ah.
Ang hirap sa inyo, matagal ko nang subok yan eh. Dati ko nang ginagawa yan. Oh, ngayon, hawakan mo ang kamay. Sige, lalakas ang loob mo. Paano paghawak? Naku naman oh, para hawakan lang. Ganito. Naku po, nakapag-second sa akin. Ate? Ate Pastora? Ate? Kuya? Kuya Pastor? Inay ko po! Mga patay na nabuhay! May dumarating pa! Tumakas na kayo! Marami! Wala tayong laban! Pasensya na ho kayo. Akala ko zombie na eh. Tortado! Pumatay kayo! Pumatay kayo! Ibong itim! Pangunahan mo sila sa aking kuweba! Makalong at iwasan ang sikat ng araw!
Nagsialis na yung mga demonyo. Kapangyarihan ng elementanyang itim. Natiti ako. Kung ano narinig yun, totoong lahat, Cornel. Natatakot kami. Baka kung mamayang gabi, magsilita uli. Mamamatay ako sa nervyos. Hindi ako makapaniwala. Iniisip ko pa naman na si Bernos at ang kanyang mga tauhan lamang ang lumilikha ng kaguluhan dahil taka sila sa bilangguan. Aba, mas mapangaliban mo ngayon kaysa sa mga bangkay. Ngayon pa lang. Tsak na nagbabalak sila magkiganti sa amin, Coronel. Dalawang alagad ng kasama ng kaaway natin. Higit na kailangan. Ang iba yung pag-iingat. Mamayang gabi, magtitipon-tipon kami sa simbahan. Kagabi hindi raw nagalaw ng mga bangkay na iyon. Ang mga nagkanlong sa loob. Aba, ililipat ko na lahat ang gamit ko sa simbahan. Epektibo kaya ito? Dapat daw. Ibaon ito sa puso ng bangkay na nabuhay upang matahimik na sa buhay. At hindi na dapat magpaabot ng gabi. Hanggat may araw, isagawa ang pagtatara. Mahaba pa ang oras. May panahon pa. Pero, hindi kaya alam ni Lucasta ang gagawin natin ito. Patungo rito ang tatlong yon. Humanda ka. Harangin sila. Patayin. Ikaw at ang sawa. Kuma! Ang ulo! Ang ulo! Tingnan mo. Amo, Ano ba? may magic ata eh.
Uy, tago! Tago! Sa bayan, tsak na sasalakay ulit ang mga bangkay na yun. Ipamahagi natin ang mga stakan to bago dumilim. Wala na tayong panahon. Kailangan umalis na tayo. Chuck, gagabin tayo sa daan. Ito ang tandaan ninyo. Kayong lahat. Kahit na ano ang mangyari, walang lalabas sa loob ng simbahan. Pamigay niyo yan. Baka sakali lamang ito. Kapag hindi tumalab sa kanila, tumakbo na kayo. Lahat ng kalalakihan, magtanod sa labas ng simbahan. Maaring kagabi hindi sila pumasok doon. Pagkat maraming biktima sa labas. Hindi ako lalaki. Babae ako. Doon ako sa loob. Ay tip daw na nakita sa buro ng mga takas. May palagay ako. Sa tirahan niyo ang tungo. Marami sila. Kinakailangan ng buong Persa para masugpo. Ano na bang nangyayaring ito, Lolo? May multo na, may bandido pa. Aba, lalayas tayo apo ko. Bukas, pagbuhay pa tayo. Iiwanan natin itong lugar na ito. Eh, pag ganito ng ganito, hindi masusunod yung ambisyon kong makaisa pa ng asawa. Lolo, ang mabuti pa, kayong lahat, pumasok kayo sa simbahan. Men, let's go! Oh, halina kayo. O, tayo na. Isaac. Manuel. Alam ko, Gardo. Si Bernos. Ang ermitanyo. Kayamanan! Amo, hindi mo ba narinig? May tumatawa kanina. Pilak. Lantay na pilak. Wala tayong gagawin kundi sibakin at hakutin. Kakakuha mo. Yung magiki kanina na naririnig natin. Walang tumatawa. Pilak lamang naririto. Pilak lang! Oh, sige, Pinos, magtibag na kayo dyan. Silver! Silver is everywhere! But the gold? The gold is the inside. I'll go and find it. Sige, nila, dali. Dali. Akin yan. Ako na nakakita niyan. Hati tayo, malaki to. Anong ate? Babalikan ko yan mamaya. Papasanin ko. Sige. Ano dyan? Hoy! Magbantay ka dun! Baka may pumasok! Malaking kayamanan. Malaking kayamanan to! Hindi ka ba? Hindi ka ba? Hindi ka ba? Amo, hindi ako makatakbo! Ama, hindi ako makatakbo! Hindi pa pala ang tindurin ko. Hindi kayo kaaway. Ni
helmeta niyang itim. Si Verdugo. Tayong lahat ay kaaway niya. Siya ang ating kalaban. Magsama-sama tayo kontra kay Verdugo. Mga bangkay! Humayo kayo! Lipulin yung lahat ng tao sa simbahan! Mapapatunayan nila na ang kapangyarihan ni Lucasta ay walang kinatatakutan o pinipiling mo! O, dali! Pali ka! Abutin ka! Bilisan mo! Tataan niyo, ulo! Lalo sabi ah! Suhin! Kuya Pastor na! Umawa ka! Nasakal ako. Naku sa klolo. Nahirapan ako. Naku, parang awa mo na. Naku, Ay, naka. Naku. Dali, dali! 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 Maswerte ka pa at buhay ang kaharap mo, bulaklak ng buso-buso. Amo, Tawan niyo po ba? ang Verdugo. Nasa ng tatlong magiting na binata. Ngayon mo tawagin ang iyong Verdugo. Sigaw! Sigaw! Lalo sabi Nakapang pa. Talagang magiging zombie ka. Apo ko! Ninasaksakan to. Barila na ito ah. Bakit? Tuloy ka, Verdugo! Tuloy. Tuloy ka, Verdugo. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Verdugo. Pagkat may katapat na ang palakol mo. Ang salabang! Ni Satanas!
Sila Ate Sine at Lolo Sebio, dala ng mga armadong tao. Si Bernos? Saan sila nagdaan? Doon. Sundan natin. Ano? Magigiting na binata! Kayo ang papalit sa inyong reyna! O mamabiyudo kayo bago niyo siya maging asawa! Huwag! Huwag kayong papayag! Apo, pumayag ka na. Total isa sa kanila ang Berdugo. Toda sa kanilang lahat ang mga ito. Oo. Mapanganib para sa inyong tatlo. Ang gusto nila mangyari. Pero yun lamang ang makapagliligtas. Kina Sinay at Lolo Sepio. Coronel, kung kami bihag, kahit pa paano makakalaban kami. Tama si Isaac. Hayaan natin masunod. Ang gusto ni Bernus. Nainip na kami! Aalis ba ang aking pangkat na dala ang bulaklak ng buso-buso? O kayong tatlo? Kung bulaklak, hindi ako kasama. Hoy! Kailangan din dito ang bulok na bunga. Balik! Ano? Manuel, Gardo, Isaac, huwag! Pabayaan na lang ninyo kami. Siguraduhin lang ninyo na mapapatay ninyo silang lahat. Matindi ang amor mo sa tatlo. Bakit? Kaya mo ba silang sabay-sabay? Bahala na kayo sa mangyayari, Coronel. Amo, kumabig ang plano natin. Kumabig na rin lamang kayo. Balato na kami maglolo. Maldo, lalaguhan mo na yung dalawang yan. Mag-iingat kayo. Bago kayo mamatay, sino ba talaga ang Berdugo sa inyo? Tena po, halika na. Hindi sila makakaligtas. Lihim namin sila susubaybayan. Baka mawala sila sa paningin ninyo, Coronel. Sityakin namin ligtas sa mga magigiting na binatang yan. Sinay, babalik sila ng buhay. Coronel, kahit isa lang sa kanila, may makaparela ka po ko. Layan sila. May 1 minuto ang bawat isa upang mag-isip. 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, kapag hindi nyo sinabi kung sino si Berdugo, huwag na maghintay ng utos. Tutasin sila. Isaac, Manuel, tatapatin ko kayo.
Kinagampanan ko ang katauhan ni Verdugo. Ngunit ako'y huwad lamang. Hindi ako ang alamat na bayani. Milyon, Gardo. Babayad ako ng milyon. Mapasakamin ko lamang ang palakol ni Verdugo. Naayon sa alamat ay nakabaon at ibagan ng marmol. Sa paghahanap ko sa mahiwagang palakol, nawala ang aking pag-input sa salapi. Kabayanihan ang aking nadama. Ang ibig kong isagawa. Nagtapat ka na rin lang, Gardo. Ibig mong ilahat ang katotohanan ukol sa aking pagkatao. Ako may karapatan sa palakol na yun. Pagkat ako, ang anak ni Verdugo. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang bayaning Verdugo sa panahong ito, Isaac? Hindi, Gardo. Tulad mo'y wala sa akin ang sandat at kasuotan. Wala sa aking kamay ang mahiwagang palakol ni Itay. Hindi ako. Hindi ikaw. Kung ganon, si Manuel. Isa akong bilanggo. Habang buhay ang sentensya ko. Sa paghahangad ko sa palakol ni Verdugo, tumakas ako sa Muntinlupa. Narito ang krokes, Manuel. Ngunit tandaan mo, ang kasuotan at ang palakol ng Verdugo ay hindi para sa isang katulad mo. Magagamit kayo sa kasamaan. Pero nagkamali ako. Nang matantayan ng aking kamay ang mahiwagang palakol, kabayanihan din ang umiral sa aking buti. Nasa iyo ang... Natagpuan mo sandata ng aking ama. Oo. Ako si Verdugo. Nasa akin ang kasuotan niya at ang mahiwagang palakol. Taglay ko bawat oras. Amo, tila tong garahe natin masyado malapit sa bahay ng tatlo at sa baryo. Maldo, Jack na tinutugis tayo ng PC. At hindi sila magsususpecha na nandito lang tayo. Meron ba naman nagtago sa malapit? Meron, Amo! Sino? Tayo! Maldo, kapag nakuha ko ang palakol ni Verdugo, una kong gagamitin sa liig mo. Aray nako! Aray! Aray! Aray nako!
Nasa likod ko! Nasa Berdugo! Kapakan niyo! Kami na ang bahala sa kanila, Verdugo. Mapanganib ang kanila armas. Oh, huy! Angon, magbantay kayo doon. Parasan na tayo ng PC. Puro tulog kasi. Hindi naman ang... Ikaw, Rizal. Alis! Amo, maraming natuto sa tawahan natin. Pati si Maldo, wala. Hindi ka bawasan sa atin. Ang isang nerbyoso. Amo! 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 Bakit? Bakit? Mabuti na lang, mabilis akong tumakbo. Hindi ako malagpasan ni Verdugo. Sino? Ayun siya! Ayun siya! Ayun siya! Dinadakila na Huwag kayo sumunod siya! Doon kayo magpunta! Doon! kwento naming yun sadyang naganap. Siya ay kampiyon ng lahat, panig ng bata. Nada, tapang ay sapat. Bukas ng karangaman ay lumulusot. Madali niyang lutasin anumang gusto. Sa aming paningin na rin at sa loobin, buhay niyang lahat ay siyam, ikaw ay ilan. Yun ay ang Verdugo, anyo'y nakatago naman, dalay katarungan, walang Si Verdugo, Sinundan siya mo! buti nga. Nakaya mo ko. Magdamag akong hinahabol ni Verdugo. Tara! Hintay! Hintay! Hindi ako lalaban. Bibigay ko nga sa ito eh. Aldo! Halika na! Saan napunta? Doon! Doon! Oo! Dito tayo. Halika! Bilis! Wag! Hindi na ako tatakbo. Tatlo pala kayo. Talagang hindi na ako makakatakbo. Iko!
Colonel. Tatlo. Tatlo. Oo, Bernos. Ang tatlong magiting na berdugo. May sugat ba kayo? Nasugatan ba kayo? Hindi kayo nasaktan, ano? Sinabi ko na nga bang makakaligtas kayo eh. Pag nagbilag si Verdugo. Di ba, Coronel? Coronel, sino ba sa kanilang tatlo? Ang berdugo. Tapos na ang kasama ng pangkat ni Bernos, Lolo. At huwag mo na itanong kung sino si Verdugo. Ang isang bayan ay di na hangad makilala. Sapat nang maihantad niya ang kanyang kagitingan. Tama ka, Coronel. Ate Sinay, di ba sabi mo pag nakaligtas silang tatlo, hahalikan mo sila? Oo, kahit doble pa. Isaac. Sapat na ang ginampanan ko para sa alamat ni Verdugo. Naging pasanin ko ang kanyang kabayanihan. Palagay ko, panahon na upang ikaw na kanyang anak ang magtaglay ng kasuotan at ng mahiwagang palakol na ito. Hindi mo ipagmamaramot, Manuel. Susuko ko. Tatapusin ko ang aking sentensya. Isang araw muli ako magbabalik na isang malaya. Marami ako kilalang mataas na tao, Manuel. Sila makatutulong sa iyong paglaya. Tatanawin ko utang na loob, Gardo, habang panahon. Ako man, ay babalik na sa siyudad. At marahil, ang alamat ni Verdugo ay laging mananaig sa aking isipan nang higit sa lahat ng bagay. Lalo na sa salapi. Manuel. Gardo. Hindi kaya dapat nang manahimik ang isang alamat. May justisya. Dapat lamang sila magpairal ng batas. Ang ibig mo sabihin, Isaac? Oo. Gawin mo. Nasa iyong karapatan.
Nananatili kang isang alamat, Verdugo. Ngayon at sa mga darating pang panahon. Pa rin malaman ang kasaysayan. Alamat nito'y isang palaisipan. Ang bayaning narito nakakalito. Berdugong balat kayo, isang misteryo. Yun ay ang Berdugo.